Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Hindi na lamang isa o dalawang beses ginamitan ng water cannon ng China ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Mula nang magkaroon ng tensyon sa pagitan natin at ng China dahil na din sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea, hindi na mabilang kung ilang ulit nang binomba ng tubig ang ating mga tauhan sa West Philippine Sea. Patuloy pa rin ang China sa paghadlang sa mga ginagawang operasyon ng ating Coast Guard upang hatiran ng supply ang ating mga tao na nagbabantay at nakahimpil sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Tila pinipigilan nila ang ating bansa na makapasok sa teritoryo natin at pinipilit nilang sa kanila ito. Subalit sa maraming beses na binomba tayo ng tubig ng China gamit ang kanilang mga water cannon, bakit nga ba hindi gumaganti ang ating puwersa at tila ipinagsasawalang bahala na lamang nila ito? Wala tayong ginagawang aksyon laban sa kanila kaya nagpapatuloy ang tila pambubuli nila sa atin. Sa totoo lang, ang aksyon na ito ng China ay isang malaking paglabag sa international law at marapat lamang na hindi sila hayaan na paulit-ulit nila itong gawin. Bakit nga ba hindi gumaganti ang Pilipinas sa pag-water cannon ng China sa ating mga tropa sa West Philippine Sea? Naduduwag o natatakot nga ba tayo sa China? Hindi pa ba sapat ang paulit-ulit na ginagawa nilang pambobomba ng tubig sa ating mga tauhan na maaaring magdulot ng malaking pinsala sa ating mga tao at sa ating mga barko para umaksyon ng ating gobyerno? Sapat ba na puro na lamang pagbabanta ang ating gagawin laban sa China? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. A 21 ng Nobyembre 2021, unang gumamit ang bansang China ng kanilang water cannon upang itaboy at harangin ang ating resupply boat na maghatid ng supply sa Ayungin Shoal sa kinakalawang na BRP Sierra Madre na nakahimpil doon. Ang mga supply na ito ay kinabibilangan ng mga pagkain, damit, langis, gamot at iba pang mga pangangailangan ng ating mga tauhan sa BRP Sierra Madre na nagsisilbing bantayog ng ating teritoryo sa Ayungin Shoal. Wala namang nasaktan sa pinakaunang insidente na iyon, subalit nabigong ihatid ang supply sa mga naghihintay nating tropa sa BRP Sierra Madre. Ang naging aksyon na iyon ng China laban sa atin ay kinondenan ng ating gobyerno. Illegal umano ang kanilang naging aksyon at lubhang mapanganib. Nagplano noon ang Pilipinas na magde-deploy sila ng mga Coast Guard at Bureau of Fisheries na mga barko upang alalayan ang mga bangkang maghatid ng supply sa hinaharap. At ayon pa sa ating bansa, wala umunong karapatan ng China na harangin o itaboy ang ating mga bangka na maghatid ng supply o daraan sa mismong teritoryo natin. Subalit tila mas naging agresibo pa ang China at nag-deploy ng nasa daan-daang mga vessels sa West Philippine Sea upang mas mabantayan ang mga nagiging aksyon ng ating mga tropa. Lumubo ang mga barko ng China na umaali-aligid sa West Philippine Sea at paulit-ulit pa rin nilang ginagawang binobomba ang ating mga resupply boats. Bukod sa pambobomba sa atin ng tubig, hinaharang din ng mga barko ng China ang ating mga bangka na tinatawag na dangerous maneuver. Noong Pebrero taong 2023, ang barko ng China ay mapanganib na nagmaniobra ng sobrang lapit ng mga nasa 137 na metro o 448 feet para harangan ang Philippine Patrol Vessel na BRP Malapaskua mula sa paglapit sa 2nd Thomas Shoal, isang nakalubog na bahura na inuokpahan ng puwersa ng Pilipinas.
Noon ding taong 2021, sa kauna-unahang pagkakataon, gumamit ang China ng lasers na naging sanhi ng pisikal na paghihirap ng ilan nating mga tropa. Sinabi ito ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Armand Balilo sa The Associated Press. 2 beses sinilaw ng Chinong barko ng berdeng laser light ang BRP Malapaskua, sanhi ng pansamantalang pagkabulag ng crew nito sa bridge. At noong nakaraang buwan lamang, muli na namang nagmaneobra ang China ng napakadelikado at binomba ng tubig ang ating mga resupply boat. Sa isang nakakabahalang insidente noong isang araw lamang, ang isang Philippine Coast Guard at isang Chinese Coast Guard ay nagbanggaan sa West Philippine Sea. At ang insidente na ito ay hindi isang aksidente, kundi sinadya talaga ng barko ng China na banggain ang ating barko. Nangyari ito nang ang 2 Chinese Coast Guard vessels ay inatake ang isang bangkang sibilyan ng Pilipinas na isa palang resupply boat na maghahatid sana ng supply para sa ating mga tauhan na nakahimpil sa BRP Sierra Madre. Ang naturang bangka ay nagngangalang Unaiza May 4. Binomba ng tubig ang naturang civilian boat ng 2 barko ng Chinese Coast Guard habang ito ay nasa ruta para maghatid ng supply sa Ayungin Shoal. Dahil sa ginawang ito ng China, ang salaming bintana ng Unaiza May 4 ay nabasag na nagdulot ng bahagyang pinsala din sa 4 na Filipino Navy na lula ng bangka. Dahil sa tinamong pinsala ng Unaiza 4, mabilis itong dumuong sa pinakamalapit na isla sa Palawan. Ang mga hindi pinangalanang tripulanteng Pinoy ay kaagad namang naalapatan ng lunas ng mga tripulanteng sakay ng BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard at kasunod nito ay isa namang mapangahas na aksyon ang ginawa ng China na kung saan ang kanilang Chinese vessels 21555 ay nagsagawa ng napakadelikadong maneobra laban naman sa BRP Sindangan ng Pilipinas. Ito ay isa sa mga Philippine Coast Guard vessel na nakaantabay sa resupply boat na Unaiza May 4. Ang delikadong maneobra ng CCG sa kanilang barko laban sa ating barko ay nagdulot din ng malaking pinsala sa BRP Sindangan. Hindi na rin nila pinalampas maging ang barko ng ating BFAR at Philippine Coast Guard. Ayon sa National Task Force West Philippine Sea o NTF-WPS, 8 beses umanong binomba ng water cannons ng Chinese Coast Guard ang BFAR vessels. At noong nakarang linggo lamang, binomba na naman ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang supply boat ng Pilipinas habang papalapit sa Ayungin Shoal. Matinding na pinsala ang Unaiza Mayo 4 o UM4 na magdadala lamang ng supply para sa tropa ng Pilipinong sundalo na nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Batay sa ulat ng Philippine Coast Guard, 6:00 ng umaga na magsagawa ng mapanganib na maniobra ang isang barko ng CCG o Chinese Coast Guard at humigit kumulang sa 1 oras ay isang reverse blocking maneuver naman na halos makabanggaan na ang UM4. Dagdag pa sa ulat, makaraan ng ilang minuto, ang napahiwalay na Philippine Coast Guard escort vessel na MRRV 4409 sa UM4 ay hinarang at pinalibutan ng isang CCG vessel at 2 Chinese militia ships. Pero sa dinami-rami ng beses na binomba tayo ng tubig sa ating mismong teritoryo, bakit nga ba tila nagbubulag-bulagan ang ating bansa at hindi gumaganti? Kahit sa ang parte titignan, mahahalata na binubuli na tayo ng China sa ating sariling teritoryo na siguradong magpapatuloy pa ito dahil wala namang ginagawang aksyon ng ating bansa. Ayon pa sa China, lumalagpas kasi umano ang ating mga barko sa kanilang teritoryo na sa katunayan, parte pa rin naman ng ating teritoryo at ang mapa na pinanghahawakan nila ay imbalido at walang sapat na batayan ayon mismo sa International Tribunal. Ayon sa ilang analyst, hindi masasabing armed attack ang paggamit ng water cannon ng China sa barko ng Pilipinas kaya hindi ito sapat na dahilan para ipatupad ang Mutual Defense Treaty ng bansa sa bansang Estados Unidos. Hindi umano dapat gamitan ng dahas ng ating bansa upang matikman din ng China ang kanilang hinahanap. Pero marami ang nagngingit-ngit na sapat na umano itong dahilan upang direkta na tayong gumanti sa China. Paano umano kung sa pagbomba nila sa atin ng tubig ay lumubog ang ating mga barko? Paano kung may malubhang masaktan at ang mas malala pa, paano kung may masawi dahil sa ginagawang ito ng China? Para sa ilan, hinihintay umano ng Pilipinas na may magbuwis pa ng buhay mula sa ating mga tauhan bago tayo gumanti. Ayon din sa ating hukbong sandatahang lakas, hindi umano sapat ang water cannon para maglunsad tayo ng pag-atake. Mas magiging malala lamang umano ang sitwasyon kung sakaling tayo ay gumanti ng pisikal. Mas mabisa pa rin umano na sundin kung ano ang nasasad sa International Tribunal pero ang China walang balak na sundin ito. Hindi kagaya ng ibang mga bansa tulad ng Malaysia, hinuhuli nila at ikinukulong ang mga Chinese na may dalang kahina-hinalang barko sa kanilang teritoryo.
Para sa Pilipinas, mas maigi umano na idaan sa maayos na paraan ang ating gagawing pag-atake sa China at hindi nangangailangan ng dahas at pagkasawi. Tulad na lamang ng pagpapataw ng mga sanksyon sa kanilang bansa na mas malaki ang impact sa kanilang ekonomiya. Hindi lang din naman Pilipinas kasi ang nakakakita sa ginagawang ito ng China sa ating bansa. Ang maaari na lamang siguro nating gawin ngayon ay mag-ipon ng mga ebidensya laban sa mga Chinese sa ginagawa nila sa ating teritoryo at sa ating mga mangisda. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang panghihimasok ng bansang China sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea, pero laging tatandaan na hindi na lamang mga bansang malalakas ang ating kakampi. Kung lusubin man natin ang China, taimtim na pagdarasal sa Diyos ang higit na mas matibay nating sandata at tiyak na siya ang pinakamalakas nating kakampi. Pero kung kayong tatanungin mga paps, tama ba nagantihan natin ang China sa ginagawa nilang pambobomba ng tubig sa ating mga barko? O mas maigi na maniwala sa kasabihang pag binatukan ng bato, batuhin mo ng tinapay? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong madalinong opinyon sa comment section sa ibaba ng videong ito. Salamat po.